Ready na po ba tayo? Amen? Ihanda nyo lang po ang inyong mga puso na po dahil ating pag-aaralan at babasahin ang salita ng Diyos ayon sa kanyang disenyo sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sige po, samahan niyo po ako sa Luke 22 verse 42. Okay po. Ng PowerPoint, pero ito pong pages nito ay 120 pages. Okay po. Okay, babasahin ko po sa 42. Sabi po dito, ito yung panahon na siya ay naandoon sa hardin ng Getsemani. Ito yung panahon na isinama niya ang kanyang mga disipulo sa Mount Olive o Mount Olivo. At ito yung panahon na alam niyang siya ay malapit ng dakpin. Oras na malapit na siyang dakpin. At sinabi niya, tingnan niyo po yung kanyang sinabi dito sa 42. Sa Tagalog ko po babasahin. Ano po? Dali lang ha. 22. Ayan. Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ano po bang ibig sabihin ng kopa? Yung kopang binabanggit ng ating Panginoong Hesukristo dito ay yung sacrificial process na kanyang pagdaraanan at gagawin. Alam niya na siya'y mamamatay, alam niya na siya'y pahihirapan, ang kanyang katawan ay magkakadurog-durog at magkakaluray-luray. Mga anak, mga kapatid, gusto kong itanong niyo ito sa sarili niyo. Kung halimbawa, 3 days from now, alam niyo na kayo'y papatayin. Alam niyo na kayo'y pahihirapan. Na ang mga dugo ay tataga sa inyong katawan at kayo ipapako sa krus. Ano kayo mararamdaman? Makakatulog pa kaya kayo? Hindi na. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, ito yung gusto kong makita nyong karakteristik ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto nyo maging matagumpay sa buhay? Kailangang magkaroon kayo ng pananampalataya at pagsunod katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Na hanggang sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang pagsunod ay nandirito. Now, ano sabi dito? Ang kalooban mo ang masunod. Okay, later. Ang kalooban mo ang masunod. Sundan niyo po ako sa 23. Sa Luke 23, verse 46. O, babasahin ko po ito. Sabi po dito, ito yung panahon naman na siya ay nakapako na sa krus at siya'y malapit ng mamatay. Okay? Sabi dito, sumigaw ng malakas si Jesus. Sabi ni Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. Salamat sa Diyos. Amen? So mga kapatid, kailangan po nating maunawaan na anuman ang mangyari sa ating mga buhay, tandaan niyo po ito, even Job, sabi ni Job, Job 42 verse 2, kung mayroon kayong mga Bible, sundan niyo po. Job, no, sa Old Testament yan, Job 42 verse 2, sabi doon, Panginoon, alam kong ang lahat ay kaya mong gawin. Ito yung panahon na si Job ay sugat-sugat ang katawan, dumudugo ang kanyang mga sugat, tumatagas ang mga dugo sa kanyang buong katawan. At ang sabi ng Biblia, siya'y nagpapaikot-ikot sa alikabok o sa abo upang ang kanyang sugat ay hindi dapuan ng langaw. Pero anong diniklara ni Jesus? Ni Job. Ano ang diniklara ni Job pa rin nung time na yun? Ang sabi ni Job, Panginoon, alam ko na kaya mong gawin ang lahat.
at wala kang balakin na walang sino man ang pwedeng pumigil. Pwede niyo po bang sabihin yan? I-declare natin sa umagang ito. Samahan niyo po ako. Panginoon ko, sige po. Panginoon ko, alam kong lahat ay kaya mong gawin. At wala kang balakin na kayang pigilan ni inuman. Amen. Alam niyo mga kapatid, pag ganyan ang ating pananampalataya sa ating buhay, hindi po kayo mahihirapang sumunod sa Panginoon. At hindi po kayo mahihirapan makuha ang nais natin sa ating buhay ayon sa biyaya ng ating Panginoon. Ngayon, ano ba ang isang napakatibay na katunayan na si Jesus ay nabuhay? Siguro, pag nababasa natin ng Biblia, ay, nawala si Jesus sa kuweba. Nawala si Jesus doon sa pinaglagyan sa Kanya. Maunawaan natin na hindi lang dahil wala si Jesus doon sa Kanyang pinaglibingan. Ang ibig sabihin po nun ay nabuhay, nagamuli ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, mga kapatid, may tatlo akong biniligay dyan na verse, pero ang babasahin lang natin yung isa. Pare-pareho yan ang laman. Kaya ko yan nilagay dyan para makita nyo na ang Biblia ay may harmony. Pag sinabi natin may harmony, hindi nagkaka-laban-laban ang salita niya sa bawat isa. Ang sabi dito sa Matthew 28:1, babasahin ko ha. Just bear with me kasi medyo mahaba to, no po. Chapter 28, verse 1. Makaraan ang araw ng pamamahinga, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Verse 3, ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Verse 4, nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Verse 5, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap nyo si Jesus na ipinako sa krus. Verse 6, wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Verse 7, magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna siya sa inyo sa Galilea, makikita ninyo siya roon, iyan ang balitang hatid ko sa inyo. Paano kaya nalaman ng anghel na ang balak ng ang Panginoong Hesukristo ay makipagkita sa kanyang mga disipulo sa Galilea? I want you to picture this, mga kapatid. Gusto kong ma-visualize nyo. Anong nangyari? Ba't alam nung anghel ang plano ni Jesus? Ibig sabihin, ibinili ng Panginoong Jesus, ikaw anghel na bababa doon. Sabihin mo sa kanila ang balak ko na ako'y mauuna sa Galilea at kami magkikita doon. Kuminsan, ang ating mga isip ay nakakulong sa pagkuha ng kaalaman, hindi sa pagsalo ng Espiritu ng Diyos.
Uulitin ko. Kung minsan, ang ating pag-iisip ay nakakulong sa pagsalo sa kaalaman. Ano ibig sabihin? Mabasa lang ang Biblia, malaman mo lang ang istorya, pero hindi mo nasalo ang spiritong nais niyang ibigay. Mga kapatid, sinasabi ko to sa inyo, dahil sa oras na ito, maaaring nakaupo ka dyan, pero ang diwat kaluluwa mo, espiritu mo, wala rito. At yan ang panlalansi ng kaaway. Mahirap talagang unawain ang salita kapag ang iyong kalooban o iyong puso ay wala sa salita ng Diyos. Ang sabi nga ng ating Panginoon, bago kayo kinamuhian ng mundo, ako muna ang kinamuhian ng mundo. Hindi kayo kinikilala ng Diyos, hindi kayo kinikilala ng mundo dahil mismong ako ay hindi kinilala ng mundo. Ngayon, anong kaibahan ng bawat taong tumitibok ang puso at humihinga? Ano ngayon ang difference natin doon sa mga hindi believer? Ay humihinga rin sila, may puso din sila. 21 gallon of blood every minute din ang umiikot sa katawan ng mga taong yan. Anong kaibahan natin ngayon? What's our difference to those people? Yan ang kailangan nating alamin. At makikita nyo kung ano tayo, ano ang identity natin. What's our identity in front of our God if we know our God? At paano ba nagpakilala ang Panginoong Hesukristo sa atin? Nagpakilala siya sa kanyang kababaang loob. Nagpakilala siya sa paghubad ng kanyang pagka-Diyos upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Maliwanag yan sa Juan 3:16. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang mananampalataya sa kanya, kailanman ay hindi na mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, mga kapatid, samahan niyo ko dito, hindi ko siya babasahin lahat, pero gusto kong makita niyo siya. Ang title ng ating pag-uusapan is Jesus, the King of Victory. Dahil maraming hari, pero walang daladalang katagumpayan. Ulitin ko po. Maraming hari, pero walang dalang katagumpayan. Ngayon, gaano ba kahalaga ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo? Natanong niyo na po ba sa inyong mga sarili yan? Bakit ba kailangan mabuhay? Bakit yung ibang relihiyon pagkamatay ng kanyang propeta, tapos na? Bakit si Jesus Christ ayaw niyang tapusin ang istorya niya? Bakit sa atin, sa Christianity, bakit si Jesus Christ nabuhay na maguli? Alam niyo po kung bakit? Ito ay pagpapatunay na siya'y totoong Diyos. Dahil walang tao na namatay na muling nabuhay. Walang tao na pwedeng magpagaling ng may sakit, salita lamang. Walang tao pwedeng bumuhay ng mga may sakit na namatay sa salita lamang, kundi ang Diyos. Pero alam nyo, kuminsan, magtatanong tayong mga magulang, dahil kami mismo naranasan namin yan mag-asawa nung kami kabataan pa. Pinadala tayo, pinag-aral tayo, mga kabataan, makinig kayo. Even the parents, pinadala nyo yung mga anak, tayong mga estudyante, pinadala tayo sa school. Ano ang esensya? Bakit tayo nasa school? Katulad ng ating Panginoong Hesukristo, ano bang esensya? Ba't siya ipinako? Di ba Diyos siya? Pwede niya sabihin sa Diyos Ama, Father God, anak mo naman ako, hindi ba? Pwede bang wag na lang ako ipako? Si Erwin na lang po, Lord. Si Erwin na lang pong ipako sa krus. O kaya si Charles na lang po ang ipako. O kaya si Toto na lang po. Gusto ko si Toto na lang ipako sa krus. Yeah? Pero bakit hindi ginawa ng ating Panginoong Hesukristo yun? You know why? Dahil alam niya ang kanyang purpose sa mundo. Maliwanag sa kanyang salita na siya'y ipinadala upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan.
Ngayon mga kapatid, kaya mahalaga ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon dahil ito ay sentro ng katuruan according to theological and biblical foundation ng ating pananampalataya. Pag si Kristo, itinuturo nating nabuhay na maguli at walang katunayan, tayo ay nagsisinungaling lahat. Baliwala ang pananampalataya natin. Ulitin ko po. Kung hindi totoong nabuhay na maguli si ating Panginoong Hesukristo, tayong lahat, number one, tayong lahat ay sinungaling. Pangalawa, baliwala ang pananampalatayang ibinigay natin sa Kanya. Pero salamat sa Diyos. Dahil according sa Scriptures, siya'y muling nabuhay. Nagpakita kay Mary Magdalene, nagpakita kay Pedro, nagpakita sa mga disciples, at nagpakita sa 500 na witnesses noong time nila. Ang tanong, mga kapatid, Pastor, hindi ko naman nakita yung 500 na yan? Hindi ko naman nakita yung Pedro na yan? Mga kapatid, tanong. Tanungin ko kayo, nakikita nyo ba yung kamay nyo? Sagot. Yes. Nakikita nyo ba yung mata nyo? Nakikita nyo ba yung utak nyo? So, ibig sabihin, wala kayo utak. Tama ba? Yan ang ganyang kabababaw, ang katwirang isinisiksik sa isipan ng mga bagong henerasyon. To see is to believe. Now, ano bang ibig sabihin ng believe? Gusto ko ipakita dito para maintindihan nyo na ang believe sa panahon ngayon ay napakababaw na lang ng kahulugan. Sa panahon ng Biblia, ang ibig sabihin ng believe, it's more than. Sabi dito, it comes from the word pisteo sa Strong. Ayan yung, yung code niya, G4100, which means more than intellectual assent. It implies active trust. Anong ibig sabihin? Hindi ka katulad ng isang bumbilya na patay sindi. Ang iyong pananampalataya ay nandun sa estado na kung saan ito ay consistent, active trust. Bakit mahirap sundin, bakit mahirap intindihin yung active trust? Yung maya't maya gusto mong maunawaan, Lord, anong ibig sabihin ng salita mo na ito? Bakit wala kang panahon para intindihin ang kanyang salita? Pero tingnan nyo ang inyong mga cellphone. Tingnan nyo ang statistics ng cellphone nyo. 8 oras nagpe-Facebook, 3 oras nagme-messenger. At kung meron man kayong Bible, 25 minutes. Tapos magtataka tayo, bakit hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos? Nagtataka tayo, bakit hindi natin maramdaman ang Diyos? Nagtataka tayo, bakit hindi natin maunawaan, bakit nagpapako si Jesus doon? Pwede naman siyang tumakas, di ba Diyos siya? Pwede naman niya sabihin, wasakin lahat yan. Di walang pagpapakuan. Pero hindi. Once and for all. Nung Old Testament, pag malaki ang kasalanan mo, malaking hayop ang iyong, di ba, dadalhin sa templo at doon papatayin. At kung minsan sa sobrang laki, anong sabi ng pare? Tatagpasin yan at pipira-pirasuhin. Pero mga kapatid, sabi sa New Testament, ganito kahalaga yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. Once and for all, tapos na ang pag-aalay ng hayop. Hindi na supisyente ang buhay ng hayop upang iligtas ang sanlibutan at sangkatauhan sa kanyang mga kasalanan. Kaya sinabi ng Panginoon, I will sending my Son to save these people. Sino yung Son? Jesus Christ. Ngayon, naunawaan nyo kung gaano kahalaga. Bakit siya kailangan magpapako sa krus. This is the seal of the new covenant by grace, through faith. At wala ka ng ibang kailangan pa. Jesus plus nothing. Pag ang ginawa mo kay Jesus plus work, plus gift, plus good works, plus influence, you will end up to nothing. Dagdagan mo ang ating Panginoong Hesukristo, you will be contaminated. Hindi kasi ang gusto ng Panginoon, makita mo
magaling ka, mayaman ka, marami kang pera, impluensyado ka, hindi. Bakit kaya isang puso lang ang binigay sa ating lahat? Meron ba ditong 2 puso? Sa Biblia, ang puso, ang ibig sabihin ng puso, pag tiningnan niyo sa 2 Kings, nung nag-corrupt si Gehazi sa kanyang mentor na si Elijah, ang sabi ni Elijah, "Did not my heart go with you?" Sa ibang version, "Did not my spirit go with you?" Alam ni Elijah na nangutong ng corrupt yung kanyang tauhan na si Gehazi. Hindi mo ba alam na kasama mo ang aking spirito? Mga kapatid, mga minamahal, ganyan din po ang buhay natin. Kita ka ng teacher mo, kita ka ng employer mo, wala mang ibang nakakakita sa ginagawa mo. Tandaan mo, hindi ka makakatakas sa Kanya. Hubad tayong lahat sa harap ng Panginoon. Napansin nyo ba yung nakasulat sa Biblia? Anong suot lang ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ipinako? Sinuutan ba siya ng mga alahas na naninilaw ang kanyang dibdib? Niregaluhan ba siya ng mga singsing bago ipako? What signifies? It signifies that wala tayo talaga. Even Jesus Christ na ating Diyos, pinakita niya sa atin, wala tayong madadala. At kung gusto mong makipag-commune sa aking Ama, sabi niya sa John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me," sabi ni Jesus Christ. Pero bakit ang dami natin gustong gawin? Gusto natin magpenitensya. Marami tayong gustong gawin. Gusto natin kung saan magpunta para lang pagiging religious natin. Yun ba ang requirement ng Diyos? Mga kapatid, merong isinulat ang Panginoon sa Biblia na ang tao gustong-gusto niyang dagdagan. Walang pinagkaiba. Kakain tayo mamaya. At sabi ko sa inyo, magdala kayo ng kutsara. Sosyalin tayo. Anong dinala nyo? Tinidor. Pagdating doon sa kainan, ang kakainin natin ay bulalo. Tinidorin nyo ngayon ng sabaw. Kaya marami sa atin, mananampalataya na hindi pa rin maging epektibo kasi maraming gustong gawin na hindi naman ipinapagawa ng Diyos. Alam niyo po, ito, believe. Anong sabi dito? It is more than intellectual assent. It implies active trust, reliance, adherence, surrendering. Yan. Nung isang gabi, para po sa mga ibang hindi po namin nakakasama palagi, every Wednesday po and every Friday, may tinatawag po tayong equipping as part ng intercession. Kung gusto niyo pong sumali doon upang maunawaan niyo pa po ng mas malalim ang Biblia, makilala niyo ng mas malalim ang ating Panginoong Hesukristo, no, mag-approach lang po kayo, meron pong Zoom yun. No po? May Zoom link, pwede po kayong makisama doon, pwede kayong makifellowship sa amin, makinig doon. Para tayo ay, dahil ang isang araw sa isang linggo ay hindi po sapat para tayo ay lumago. Imagine niyo ang halaman nyo. Alam ba, may halaman ka. Isang beses mo lang dinidilig sa isang linggo. Ano kaya mangyayari doon sa halaman? Diba? Ang sabi ng Biblia, kung ano ang iyong pinapakain, siya ang iyong pinalalakas. Pag ang palagi mo sinusunod ay yung gusto ng iyong laman, ang lumalakas ay ano? Kaya sabi ni Jesus Christ, "My food is not the bread. My food is what my Father purposed me." Ang pagkain ko ay ang sumunod sa aking Ama. Kaya sabi ni David sa kanyang salita, "The joy of the Lord is my strength." Alam niyo po, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, kung totoong yan ay nasa spirito mo, mga kapatid, mga minamahal, hindi mo sasabihing dagdag trabaho yan. Alam mo kasi na ang spirit mo ay naglolong
umaasa, nagnanasang makinig pa ng salita ng Panginoon. Dahil ang hinahanap mo ay ang kalakasan ng iyong spirito. Hindi ang comfort ng iyong laman. Yung mga kabataan, hindi nyo masyadong mararamdaman dahil malakas pa kayo. Kahit kayo magpuyat, okay lang. Pero kung minsan, mararamdaman nyo yan, lalo pag may saturation. Lahat tayo may saturation point. Pero tingnan nyo po. Naalala nyo si Jesus Christ, yung nabanggit kanina ni attorney. Pagkabaptize sa Kanya, alam nyo po ba nangyari kay Jesus Christ? Pagkabaptize kay Jesus Christ, yun yung 40 days and 40 nights. Na siya ay tinukso ng dyablo. Pero anong sabi niya? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Sa atin, mga kapatid, hindi ko maaalis sa inyo, meron tayong negosyo, meron tayong mga pinagkakaabalahan, meron tayong sa mga estudyante, may school, may academics. Okay po? Pero tandaan niyo po ito, mga kapatid. Yung buong linggo ibinigay na sa atin. Ibigay natin sa Panginoon yung dapat sa Panginoon. Yung pagbibigay, no? Kanina, in-exhort ni Sister Deb, pag sinabing tithes, o ikasampung bahagi, o ikapo, ng iyong mga tinatanggap, listening? Nakikinig ba kayo? Ang tithing ay wala ka pang ibinibigay. When we say tithes, ibinabalik mo pa lang sa Panginoon ang dapat mong ibalik sa Kanya. Pero bakit tayo nahihirapan? Ibalik sa Diyos yung dapat ay sa Kanya. Saan kayo nakakita ng kasosyo sa negosyo? Siya lahat ang nag-provide sa iyo. 100%. Lakas, magulang, lahat ng blessing binigay sa iyo. Pero pagdating sa hatian, 10% lang kanya, 90% sa'yo. May makikita ka bang kanegosyong ganon? Wala ka makikita kanegosyong ganon. Pero bakit? Bakit kaya at malakas ang loob ng Panginoon? Alam niyo kung bakit? He is the true source of life. Hindi natutuyuan ang Diyos. Akala ng dyablo, sa panahon na ipinako ang ating Panginoong Hesukristo, tapos na siya. Ulitin ko. Akala ng dyablo, nung panahong siya'y pinahirapan, hindi siya gumagante, hindi ba? All throughout, sabi ng Biblia, walang lumabas sa bibig ni Hesukristo. Hindi siya nagsalita, hindi siya umangal, hindi niya minura ang mga Romanong ito. Hindi nagpapahirap sa kanya. Anong ginawa niya? Tinanggap niyang lahat ng pagpapahirap sa Kanya. Alam niyo po, pag kayo ay confident kung sino talaga ang pinanampalatayanan niyo, hindi niyo kailangan ma-insecure doon sa ibang reliyon. Dahil alam niyo, whatever happens, kahit ngayon, kunin ka ng Panginoon, alam mo, diretso ka sa langit. Dahil alam mo ang sinasabi ng Biblia. Ano sabi ng Biblia? For you to be saved. By faith or faith in works? Huwag niyong antayin tumilapon tong telepono to. Ito. By faith. Sabi sa Ephesians 2 verse 8, it is by grace through faith. Through faith and not of your works. This is a gift of God so that no one can boast. Walang pwedeng magmalaki sa Diyos. Lord, pasimulain niyo na po ako sa number 1. Amen. Okay. Number 1. Ano ang significant ng muling pagkabuhay ng Diyos? Nawala siya sa tomb, di ba? Nawala siya sa tomb. Ano ibig sabihin? Anong ginawa? Ayon sa Biblia, kinausap ng mga Pariseyo ang mga bantay. At anong ginawa ng mga Pariseyo sa bantay? Hindi ko na po babasahin na tatagal tayo eh. Anong sabi ng mga Pariseyo sa bantay? Bibigyan ko kayo ng pera, sabihin nyo, ninakaw ng mga kampo ni Jesus. Pumunta sila nung gabi, ninakaw yung katawan ni Jesus Christ, at yan ang ipamalita nyo na ang kumuha sa katawan ni Jesus Christ ay yung kanyang mga alagad. Kung mapapansin nyo mga kapatid,
right then, nung namatay ang ating Panginoong Hesukristo, sinusubukan na ng kalabang tanggalin ang kredibilidad sa Biblia. Dahil nung panahon niya, bago namatay si Jesus Christ, sino ang mga tagapagsulat niya? Basahin niyo New Testament, yung unang libro. Matthew, Mark, John, Luke. Sila ang tagapagsulat ni Jesus Christ. So ano ibig sabihin? Kaya pag pinanood niyo yung The Chosen, pag pinanood niyo yung The Chosen, pag may sinasabi si Jesus Christ, dumudukot kagad ng notebook sino? Yung mga kasama niya, dumudukot kagad ng notebook para maisulat yung kanya sinasabi. Now, mga kapatid, sabi dito, number 1, ang empty tomb ay katibayan o validation of Jesus' deity. Pag sinabing deity, pagka-Diyos ni Jesus. Meron bang, sabi ko nga kanina, walang tao pwedeng buhay ng sarili niya. Wala. Pinatay na siya, pero kaya niya. He conquered death. Mamaya sasabihin na, mapapag-usapan natin. Okay? Sabi po dito, resurrection proves that Jesus is who He claimed to be. Ano siya? That He is God and Son of God and validates His teachings. Ano yung teachings? That there is resurrection. Siguro nagtatanong kayo, Pastor, bakit galit na galit sa Kanya ang mga Pariseo at Saduceo? Sino ba yung mga Pariseo at Saduceo? Ang Pariseo at Saduceo, sila yung mga espesyalista sa salita ng Diyos nung time na yon, sa Torah. They are considered the wise men, the legal aspect of the book of the Word of God, but the Old Testament. Sila ang pinaniniwala ang otoridad nung time na yon. Okay, listen and listen carefully. May mga itinuturo si Jesus Christ nung time na yon, even yung kanyang mga disciples na wala sa Torah. Kaya sinasabi palagi, maririnig nyo palagi, blasphemy, blasphemy, blasphemy. Ano ibig sabihin ng blasphemy? Kasinungalingan sa salita ng Diyos. Kasi bakit? Wala sa Torah na itinuturo that ang patay pwedeng mabuhay. Wala sa Torah yon. Na ang tao, katulad ni Jesus, ay pwede magpatawad ng kasalanan. Sa Torah, ang pwede lang magpatawad ng kasalanan ay sino? God. Kaya sila pinagbibintangan na sila yung blasphemer, galit na galit sa kanila. Why? Sabi nga ni Jesus Christ, hindi kayo tatanggapin. Ako nga, hindi ako tinanggap sa bayan ko eh, sabi ni Jesus Christ. Kung bakit hindi ako nagkandak ng mga milagro, kasi bakit? Yung town ko, hindi ako tinanggap, hindi sila mananampalataya. Kaya kayo po, mga kapatid, huwag kayong panghinaan ng loob. Listening? Lalo yung mga workers, this is directly for you. I'm pretty sure you will have struggles, meron kayong mga persecutions na mararanasan. At sa mga persecutions na yan, ay manggagaling pa mismo sa mga malalapit sa puso nyo. Sabi nga ni Jesus Christ, even my hometown didn't accept me. Even ang inyong sariling pamamahay, maaaring hindi kayo tanggapin dahil ang pananampalataya nyo ay masyadong radikal. May nakakatakot ba sa salitang radikal? Meron. Why? Binago ng mga present time ang ibig sabihin ng salitang radikal. Paunin nyo ito ngayon para wag na kayong natatakot sa salitang radikal. Radical come from the Greek word radex, means root, ugat. Pag ikaw ay isang mananampalataya at gusto mong ugatin ang salita ng Panginoon, you are a radical Christian. Pero saan ginamit ang pagiging radikal? Sa pagiging political, aktivista. Kaya pag nakakarinig kayo ng sinasabing radikal, natatakot tayo. Ngayon, tingnan nyo to ha. Lalo mga kabataan, magbantayan nyo to. Nung araw, pag naglilinis ang mga matatanda, tinuturuan tayo ng maglinis ng bahay, tuwan-tuwa dahil malinis ang bahay. Ngayon, tingnan nyo ang ginagawa ng kampo ng kadiliman. Pag kayo'y pinaglilinis o nakikita kayo'y naglilinis, anong tawag? Bakit mo ino-ok-ok yan? Bakit kayo nag-o-OC? Ano yung OC? Ang tawag. Binabrand natin kung sino yung gustong maglinis, binabrand natin na obsessive-compulsive. Kalokohan. Tingnan nyo kung paano tayo dinadaya ng mga kadiliman. Gusto mong linisin ang bahay? Ang sinasabi sa'yo, nagpapaka-ok-ok ka dyan.
Hindi niyo ba napapansin? At tayo rin mga magulang, tinatanggap naman natin. We be irresponsible talaga. Napaka-irresponsible na natin sa mga salitang ginagamit natin ngayon. Why? Bakit kaya ganyan? Ba't kaya ang babata pa lang alam na nila yung salitang yun, pero hindi nila naunawaan? Reverence without understanding. Pagkilala ng walang pangunawa. At sabi ni Jesucristo, kung bakit ko ginagamit ang mga parable, alam niyo po yung parable, di ba? Gagamitin niya yung isang kwento ng pagtatanim, isang kwento ng seed, isang kwento ng ganito. Parable yun eh. May comparison. Para daw ang mga tao na ayaw makinig, hindi na talaga maintindihan kung ano yung tinuturo niya. Katulad ng katuruan sa paghasik ng seed. Yung inilaglag sa batuhan, sa madamo, sa madawag, at dun sa matabang lupa. Pag ayaw mong bigyan ng pagkakataong ikaw ay turuan, hindi ka talaga matututo. Now, mga kapatid, sabi dito, showing He has authority over life and death. Sabi sa Romans 1:3-4. Sabi dito, concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh. Pag yan ay binasa nyo, sa Isaiah, sinasabi doon, mamaya madadaanan naman natin, and sabi dito sa Romans 1:4, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by, ano sabi? Sabay-sabay? By the resurrection from the dead. Mga kapatid, hindi pa ba kayo pagod? Magbasa ng iba't ibang klaseng libro? Hindi ko sinasabing masama. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo mga anak, mga kapatid, mga minamahal, tatalino kayo pag marunong kayo at alam nyo. Ang alam nyo po yung pwedeng ibigay sa inyo ng Bible? Para kayong may filter. Meron kayong spiritual filter. Pag may narinig kayong salita, kahit magandang pakinggan, alam mo, hindi yan biblical. O for example, this is my life. Tama? Ako ang may karapatan sa buhay ko. Pag narinig mo niya, di ba? Parang totoong-totoo, hindi ba? Tanong, kanino ba galing ang buhay mo? Ang lakas ng loob ng mga tao magsabi that this is my life. Pero hindi niya kayang buhayin ng sarili niya. Nakaka-relate ba kayo? Ano ang kaduksong sa pagiging rebellious na ganon? Ang kaduksong noon, matututo kayong hindi gumalang sa authority. Matututo kayong lumaban nang wala sa lugar. At ngayon, sinasabi dito, in the beginning, sabi dito, dineclare yung resurrection niya from the dead, that this is coming from God, from the Spirit of holiness. Ngayon, Pastor, sa Old Testament ba nandiyon na si Jesus Christ? Tanong, nandoon na ba si Jesus Christ? Sa Old Testament? Okay. Sa Genesis 1:26, sabi ng ating Panginoon, let us make a man. Ano sabi? Let us. So, ibig sabihin, hindi nagsosolo ang Panginoong, ang Diyos Ama noong time na yun. Ang sabi, let us make. Pag-us, solo ba siya nun? Marami sila. Okay, ngayon, iduksong natin. Iduksong natin ngayon para maunawaan nyo, sino si Jesus, sino si Jesus Christ sa Old Testament. Sa John 1:1, sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Yan. And the Word was God. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ay binuo through Jesus Christ. Ang lahat ay ibinigay through Jesus Christ. So, sino yung Word? Sino yun? Jesus Christ. Siya yung Word. Siya yung kapangyarihan ng salita ng Diyos nung araw, nung Old Testament. Let there be light. Let there be mountains. Let there be sea. Let us make a man according to our image and likeness. Sino kasama niya? Jesus Christ. Kaya lang ang tao, dahil gustong-gusto niya, hindi, kailangan marinig ko yung Jesus. Baka lalo tayong malito pag binasa natin yung Emmanuel tsaka Jesus.
Dahil sa prophecy, ang sabi, Emmanuel. Pero bakit nung pinanganak na si Jesus, ang pangalan niya na Jesus, hindi na Emmanuel? Ang dami nating masarap pag-aralan tungkol kay Jesus para huwag kayong malinlang ng kaaway, mga kapatid. And pag nakuha nyo itong basic teaching na ito, who is Jesus Christ? I'm telling you, yung kapanatagan, yung peace, na hindi kayo madaling masway ng kalaban, ay sasa inyo. Ano po? 121 page to. Nasa first page pa lang ako. Okay? Sabi dito, and the Word became flesh. Ayan, ito na. And dwelt among us. Sa Biblia, ang prophecy na ang Messiah ay ipapadala, ano mga prophecy? Na siya ay ipagbubuntis ng birhen. Natupad ba? Sino ang kanyang mother? Mary. Si Mother Mary. Amen? Talagang siya ang pinaka-bless sa lahat ng babae, mga kapatid. Tanggapin niyo yan. Nasa Biblia yan eh. Siya yung pinaka-bless sa lahat ng babae dahil siya yung ginamit na vessel para ipanganak si Jesus Christ. Amen? Okay? Now, sabi dito, and we behold His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Related verse, Ephesians 2, verse 8, and John 14, verse 6, para ma-connect nyo yung grace and truth. Grace for your salvation. Truth, because sabi ni Jesus Christ sa John 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. Mga kapatid, kung bibigyan nyo lang ng panahon ang inyong sarili, I am telling you, papatalinuhin kayo ng Biblia. Ako, bilang HR, bilang OD, 30 years ako nagtrabaho bilang OD and HR dito at sa ibang bansa. I have occupied a high position sa Saudi. Yung position ko, sabi sa akin, hindi namin binibigay sa Asian country yan. Sa Asian guy. Ang usual na level lang hanggang level 3. Ang level ko, para makapasok doon sa oil refinery ng Aramco, level 7. Hindi ko na po gawa yun. Gawa na ng Diyos yun. May mga Muslim na nasasave. Mga Nepal, Bangladesh. Pero hindi po tayo napahamak doon. Ang tanong ko mga kapatid, bakit kung kailan nandito tayo sa malayang bansa, hindi tayo makapaghayag ng salita? Bakit kaya? Dahil ang puso natin ay nakatingin sa maraming bagay. Kapag natutunan nating i-prioritize ang priority, mauunawaan niyo sinasabi ni Pastor. Madali bang bitawan ang profession? That's my highest peak at that time. Yun ang pinakamaganda kong pinapangarap na trabaho at sahod. Alam ng asawa ko kung magkano kinikita ko doon. 4 na buwan lang, milyonaryo na kami. So, kwentahin nyo kung magkano sinasahod ko isang buwan. Pero alam nyo, wala palang pwedeng tumapal doon sa kapanatagan, katatagan, peace na pwedeng ibigay ng pagsunod sa Diyos kaysa sa kinikita mo. Anong? Kaya nyo bang kwentahin yung mga nabubuong buhay ng tao? Kung magkano yan? Hindi ko kayang kwentahin yan. Pero malamang kung ako lang nandun, ang nabubuo lang, buhay lang namin, tsaka mag-anak namin. Bakit? Palagi lang ako magpapadala ng box, mag-enjoy kayo, chocolate, etc. Pero may nabuhay bang buhay ng tao? Baka nga, nasira pa at nanghihina pa kami dahil wala kami sa Panginoon. Now, siguro mga 3:00 tapos na ako. Give me 10 minutes. 10 minutes and 2 hours. Okay na po. Ngayon, ano yung una?
Ang muling pagkabuhay ng Diyos ay pagbabalidate o pagbabalida na siya ay totoong Diyos. Number 2, justification and forgiveness. It proves that God accepted Jesus Christ. Mayroon bang ibang mediator na nilagay ng Diyos? Pag binasa niyo yung John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me, sabi ni Jesus Christ. Meron bang ibang mediator? Wala. Ilagay niyo na po yan sa isipan niyo at sa puso niyo. Walang ibang mediator na inilagay ang Panginoon para mawala ang kasalanan mo. Walang iba kundi si Jesus. Okay? And sabi dito, ensuring that those who believe are justified and forgiven of their sins. Without it, faith would be futile. Hindi ba kayo natatakot? Paano kaya kung totoong hindi nabuhay si Jesus Christ? Our faith is futile. Ano pag sinabing futile? Ang silbi. Pero salamat sa Diyos, tapat ang kanyang mga salita. Kung meron mang hindi kayang gawin ng Diyos, hindi niya kaya magsinungaling sa atin. Uulitin ko po, kung meron mang kaya, hindi kaya ang Diyos gawin, hindi niya kaya magsinungaling sa atin. Kapag sinabi niya, gagawin niya talaga yan. Kaya tandaan niyo yung sinasabi niya, yung palagi niya sinasabi sa Proverbs 29. O unahin natin yung Psalms, sa Psalms 127. Sabi sa Psalms 127 verse 1, maliban na si Jesus, maliban ang Diyos, no? Except Yahweh build your house, all your labor will be in vain. Lahat ng inyong pagpapagal ay mababaliwala. So, sinong requirement para maging maayos ang bahay? Diyos. Hindi pera nyo ang requirement talaga. Marami ako nakikita kong kaibigan, mga kakilala, hindi sila talagang well-off. Pero alam nyo, masaya ang pamilya nila. Kahit simple lang ang bahay nila. Simple lang ang ulam nila. Kesa naman yung nakikita mo parang castle yung bahay, tapos ang mga nakatira doon parang ang gagaspang ng ugali. Sabi ng matatanda, maigi nang nakatira sa kubo na ang nakatiray tao. Kesa naman sa bahay na bato, ang nakatiray unggoy? Kuwago. Okay. Kaya mga kapatid, walang pwede magbago sa atin. And the requirement for us to really humble ourselves is to know how important, gaano kahalaga ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Siya'y nagpakababa, kinalimutan niya ang pagka-Diyos, hinubad niya ang pagka-Diyos. May kasalanan ba siya? Sabi sa Biblia, He knows not sin. Sabi ng Biblia, hindi niya kilala o hindi siya nagkukumit ng kasalanan. Pero anong ginawa niya? Sinalo niya lahat ng ating mga kasalanan. Pero alam mo, minsan, namimiloso po yung isip ko. Gusto niyo? Marinig? Naiisip ko kung bawat isa sa atin sa mundo, ipapako sa krus, siguro baha na ng baha ngayon. Lalong baha ng baha. Bakit? Mauubos lahat ng kahoy paggawa ng krus para ipako tayo. Sa dami ng ipapako. Kaya alam mo, eco-friendly rin si Jesus Christ. Naunawaan nyo? At alam niyo ba na si Jesus Christ ay mahilig sa kape? Oh. Hindi nga. Alam niyo bakit? Because He brew. Hebrews. Okay, matatapos na ako. Sabi sa Romans 10:9, justification and forgiveness. Kung walang nabayubay sa krus ng Kalbaryo, there's no remission. Pag sinabing remission, walang kapatawaran ng ating kasalanan. Okay, sabi dito, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Amen? Now, tingnan niyo po ito. Ano sabi natin kanina? Wala siyang kasalanan, di po ba? Pero siya ang napako sa krus. Sabi po dito, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Ang pagkabayubay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay signature
na sinasabi ng Diyos, sige, panampalatayanan mo ang anak ko na to, kailanman na hindi ka na mapapahamak, bagkos magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Saan niya sinabi yon? Sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish, but will have everlasting life. Amen? Siguro dito tayo matatapos. Bakit kailangan siya'y muling mabuhay kahit siya'y namatay na? Okay po? Sabi dyan, it demonstrate the death. Ang kamatayan daw po'y kinonquer o dinefeat ng ating Panginoon. Providing believers with the promise of what? Kaya niyang magmangako sa atin ng eternal life. Dahil siya mismo namatay, pero kaya niyang buhayin ang sarili niya. Meron siyang kapangyarihang magbuhay ng paandap-andap na buhay. Lubog ka ba sa trabaho? Lubog ka ba sa utang? Wala ka bang trabaho? Ang pamilya mo magulo? Walang gustong maniwala sa'yo? Kayang baguhin ng Panginoon ang sitwasyon mo. Amen? Isa lang ang kailangan mong gawin. Kung paanong naranasan ng ating Panginoong Hesukristo yung gloria ng Diyos Ama. Ano ibig sabihin ng gloria? Ha? Ano yung glory? Ha? Ano ba? Ito yung blessing sa buhay. Ito yung hindi kayang ibigay ng mundo, pero kayang ibigay ng Diyos sa'yo. Ano po? Sabi dito, kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ako'y nagagalak, hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Tingnan niyo po ha, pagkat di mo tutulutan o hindi mo ipapahintulot ang mahal. Sino yung mahal ng Diyos? Ang Mesaya. Sino yung Mesaya? Si Jesus Christ. Mo ay masadlak sa mga patay at doon ay maagnas. Nangyari ba sa kanya yon? Nangyari sa kanya na siya'y muling binuhay at hindi niya naging kapiling ang mga patay upang siya'y maagnas. Ganon kakapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi dito, sa 1 Corinthians 15, 55, 56, where is your sting? Ano ba yung sting? Sa Tagalog, kamandag. Where is your sting? Akala nila, nung pinako si Jesus Christ, patay na. It's part of the process. Yun ay parte ng proseso ng kanyang pagka-Diyos upang tuluyan na tayong malinis, masagip sa ating mga kasalanan. Why? Dahil ang kamandag ng batas, sabi dito, the sting of death is ang kamandag sa ating kamatayan ay ano? Kasalanan. Kaya nga sabi sa Proverbs 29 verse 1, ang taong palagi mo nang pinagsasabihan at hindi na natutong makinig at tumigas na ang kanyang leeg, sabi, he will experience sudden destruction without remedy. And I believe, walang mga magulang na nais nilang makita na ang mga anak nila, mga mahal nila sa buhay, ay mapupunta sa isang pagkakataon na wala ka ng magawang paraan para siya'y manumbalik sa Diyos. At marahil mga kapatid, ikaw yan. No? Ikaw yung nakaka-realize ngayon. Sabi sa 1 Corinthians 15:57, sabi, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Tapat ang Panginoon, mga kapatid. Ibinigay niya ang ating Panginoong Hesukristo upang tayo may panghawakang assurance sa ating buhay. Ibinigay ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo upang makita natin, maunawaan natin, na kung walang shedding of the blood in the cross, there is no remission of the sin. Walang kapatawaran ng kasalanan. Ganyan kahalaga ang kanyang muling pagkabuhay. God is so good, mga kapatid. God is so good. Amen? Ngayon, mga kapatid,
Nais kong tumuloy tayo sa isang panalangin. Panalangin na we acknowledge the deity o ang pagka-Diyos ng Diyos sa ating mga buhay. Na ang ating buhay ay sa oras na ito, Panginoon, hindi man ako perpekto, pero gusto ko pong unti-unting matutunan ang inyong kaparaanan sa aking buhay. Gusto niyo po bang matutunan ang kaparaanan ng ating Panginoon? Amen? Taas ang kamay. Sinong gusto? Amen? Praise God. Kasi walang ibang paraan talaga. Walang ibang paraan. Sinabi na yan sa banal na kasulatan. I am making a collection. Minsan ituturo ko sa inyo. Mauuna na siguro sa equipping. Ano-anong mga tinuturo ng mundo na matagal ng panahon na nasa Biblia. Bibigyan ko na kayo ng mga example. Law, matagal na sa Bible yan. Medicine, pag-iingat sa mga may sakit, matagal nang nasa Bible yan, Leviticus 13. Yan nangyari sa pandemic na ang mga may sakit na nakakahawa inilalabas, matagal nang ginagawa sa Leviticus 13. Inihiwalay ang mga may sakit na nakakahawa. O ito, ISO. Sinong nakakaalam ng ISO? ISO 9000 o Quality Management System. Kung sino mang man of God na unang-una nag-perform ng ISO, walang iba kundi si Noah. Si Noah? Kung paano niya ginawa ang arka. Kung paano niya sinukat ang arka. Kung paano niya sinunod ang Diyos sa paggawa ng arka. At alam niyo ba? Trivia. Alam niyo ba na hanggang ngayon, ang mga luxury cruise na dati mong pinagtatrabuhan, Brad, ang disenyo ng luxury cruise na malalapad na barko, alam niyo po ba kung saan galing? Galing ang model niyan sa model ng arka ni Noah. Why? Dahil napatunayan nila na ang arka ni Noah, kahit anong bagyo, hindi siya basta natutumba, lumulubog. Basahin niyo yan, i-research niyo. No? Ang mga modern luxury liners ngayon, ang ginagamit nilang modelo sa kanilang barko ay ang barko ni Noah na pinagawa ng ating Panginoon. Maraming pwedeng ituro ang Diyos sa atin, mga kapatid. Ang kailangan lang, magbigay tayo ng panahon sa Diyos. At ang panahon na yan ay hindi kalugihan. Ang panahon na ibibigay natin sa salita ng Diyos ay nagbibigay ng katatagan, kapanatagan, kaayusan ng isip. Yan ang sinasabi ng Biblia. Sabi sa 2 Timothy 1 verse 7, hindi ka binigyan ng Diyos ng spirito ng pagkatakot. God has not given you the spirit of fear, but power, love, and sound mind. Ano ba yung sound mind? Katinuan ng isip. Bakit nalilito ang tao? Dahil gusto ng taong i-unite ang pamantayan ng mundo. Kung anong trend gustong i-unite sa pamantayan ng Diyos, hindi talaga pwedeng mangyari yon. Parang pinipilit mong magsama ang langis at ang tubig. Kahit anong halo mo dyan, hindi maghahalo yan.